Hello mga bata, kamusta kayo? Muli ako si Maminis, ang inyong virtual teacher sa EPP5. Ngayon ay nasa ika-5 at ika-6 na linggo na tayo ng ating pag-aaral sa EPP5 Home Economics. At ngayong linggo ay pag-aaralan natin ang tamang hakbang sa pamamalansya ng damit. Handa na ba kayong makinig? Tara at magsimula na tayo. Makatutulong ang aralin na ito upang mapanatili na maayos ang iyong pananamit. Tandaan na ang pagsunod sa tamang pamamaraan at kagamitan sa pamamalansya ay nakatutulong sa pagsasagawa sa isang mahusay at maayos na pagpaplansya ng damit. Bago tayo pumunta sa ating talakayan, nais ko munang suriin ninyo ang mga larawan na aking ipapakita. Ano ang mapapansin nyo sa mga larawan na ito? Tama ba ang paraan ng kanilang pamamalansya? Malalaman natin yan mamaya sa ating tatalakayin. Ngayon naman, subukin natin gawin ang paunang gawain na ito. Nakikita mo ba ang mga ito sa inyong bahay? Tukuyin ang pangalan ng mga larawan na aking ipapakita. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras upang matapos ang gawain na ito. Maaari na kayo magsimula mga bata. Natapos nyo na bang sagutan mga bata? Narito ang mga tamang kasagutan. Una, ito ay tinatawag na kabayo o plantsahan. Ikalawa, ito ay plancha o flat iron. Ito ang makabagong plancha ngayon. Ito naman ay sprayer na nilalagyan ng tubig na pangwisik. Ginagamit ito kapag sobrang gusot ang ating mga kasuotan. Ito naman ay sinaunang plancha. Ginagamitan ito ng uling. At ang panghuli ay basket na nilalagyan ng damit. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang kasagutan? Magaling, binabati ko kayo. Pagyamanin natin ang inyong mga kaalaman. Bakit nga ba kailangan nating plantsahin ang ating mga kasuotan?
Pinaplantsa ang damit upang maging makinis, maayos at maganda. Upang makatipid sa kuryente kapag namamalansya, baliktarin muna ang lahat ng mga damit bago plantsahin ang mga ito. Ibinabagay ang temperatura o init ng plantsa sa uri ng kasuotan upang maiwasan ang pagkasunog ng kasuotan. Ang mga damit ay kailangang plantsahin upang maging maayos tingnan. Ang taong maayos manamit ay kagalang-galang at kaaya-ayang tingnan at nagbibigay tiwala sa sarili saan man o kanino man makikisalamuha. Muli, upang makatipid sa kuryente, baliktarin munang lahat ng damit bago plantsahin. Ngayon, pag-aralan natin ang wastong hakbang sa pamamalansya. Una, ihanda ang lahat ng kailangan. Plantsa, plantsahan o kabayo na may makapal at malambot na sapin. Pangwisik, mga sabitan o hanger, at malinis na basahan na pambasa. Ikalawa, ihanda ang paplantsahin. Bukod-bukurin ito, blusa at polo, pantalon, palda, mga panloob, panyo. Hindi na ito kailangang wisikan o basaing sabay-sabay kung may pandilig ang plantsa. Kung wala naman, mainam na gamitin ng sprayer o pangwisik. Ikatlo, subukin ang init ng plantsa sa isang basahan, hindi sa plantsahan at lalong hindi sa damit. Ang iba ay gumagamit ng dahon ng saging para dumulas ang plantsa. Kailangan munang subukin ang init ng plantsa upang malaman kung tama ang temperatura na naaayon sa kasuotan na paplantsahin. Ikaapat, maingat na plantsahin ang mga bahagi ng damit ayon sa pagkakasunod-sunod. Maaaring maiba ito ayon sa yari ng damit at sa pangailangan. Halimbawa, sa blusa o polo, unahing plantsahin ng kwelyo, isunod ang manggas, bahagi ng balikat sa likuran, at unahan ng blusa o polo, harapan at ang ibang bahagi. Kung palda naman ang paplantsahin, unahing plantsahin ang bulsa, bahagi ng baywang o sinturera at zipper. Unatin ang buong palda at plantsahin ang mga pleats. Para naman sa short o pantalon, unahing plantsahin ang mga bulsa at isunod ang bahagi ng tahi sa zipper. Isunod ang bahagi ng baywang at sinturera patungo sa balakang at hita ng pantalon. Iwasan ang dobleng piston. May kasuotang sa kabaligtaran pinaplantsa, tulad ng mga may borda, may disenyo na maaaring manikit. Ginagawa rin ito sa mga lace. Nakababawas sa pangungupas ang ganitong paraan. Ang ikahuling hakbang sa pamalansya, isampay ng maayos sa mga sabitan ang mga pinalansya. Ang mga iba pang kasuotan at kagamitan ay maayos na tiklupin at itago ng ayon sa pangkat. Nakuha niyo ba ang lahat ng wastong hakbang sa pamalansya? Mahusay! Ngayong napag-aralan na natin ang wastong hakbang sa pamalansya, handa na tayong isagawa ang gawain na ito. Isaayos ang wastong hakbang sa pamamalansya ng kasuotan. Lagyan ng bilang 1 to 5 ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Gawin ito sa inyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras upang matapos ang gawain na ito.
Maaari na kayo magsimula mga bata. Natapos niyo na ba mga bata? Ngayon, sagutan natin. Narito ang mga tamang kasagutan. Una, ihanda ang lahat ng kailangan sa pamalansya. Plancha, plantsahan o kabayo na may makapal at malambot na sapin, pangwisik, mga sabitan o hanger at malinis na basahan na pambasa. Ang ikalawang hakbang, ihanda ang paplantsahin bukod-bukarin ito, blusa at polo, pantalon, palda, mga panloob at panyo. Ang ikatlong hakbang, subukin ang init ng plancha sa isang basahan, hindi sa plantsahan at lalong hindi sa damit. Ikaapat na hakbang, maingat na plantsahin ang mga bahagi ng damit ayon sa pagkakasunod-sunod. At ang panghuling hakbang, isampay ng maayos sa mga sabitan ang mga pinalansya. Ang mga iba pang kasuotan at kagamitan ay maayos na tiklupin at itago ng ayon sa pangkat. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang kasagutan? Magaling mga bata, binabati ko kayo. Ngayon naman, linangin pa natin ang inyong mga kaalaman sa pamagitan ng gawain na ito. Gamit ang Concept Pattern Organizer ay pagsunod-sunurin niyo ang mga batayan ng tamang pamamalansya. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Kapag natapos nyo na ang gawain na ito, maaari nyong ipakita ang inyong sagot sa inyong guro. Isaisip natin to mga bata. Bakit kailangan plantsahin ang ating mga kasuotan? Ang mga damit ay kailangang plantsahin upang maging maayos tingnan. Tandaan na ang taong maayos manamit ay kagalang-galang at kaaya-ayang tingnan at nagbibigay tiwala sa sarili saan man o kanino man makikisalamuha. Paano makakatipid sa kuryente sa tuwing tayo ay namamalansya? Tama. Upang makatipid sa kuryente, baliktarin munang lahat ang damit bago plantsahin. Mayroon pa ba kayong mga tanong mga bata? Mahusay. Patunay lamang yan na kayo ay nakinig sa ating aralin ngayong araw.